Magandang umaga po mga kapatid. Hello. Hi. Hello. Alam niyo po, nung ako'y bumati ng hello, may sumigaw din ng senior citizen. Ang sagot niya ay magandang umaga po. Nahalata yung edad So mga kapatid, ngayon po ay panibagong linggo ng ating buhay. Unang linggo ng dagdag na buwan sa ating buhay, ang buwan ng Hulyo. At minsan pa sa pangalawang buwan, pangalawang linggo ng banal na komunyon, ang inyo pong lingkod ang nasa inyong pulpito. Ang ating pong butihing pastor, ating administrative pastor, si Reverend General S. Bueno, ay nasa panahon pa ng kanyang leave. Kung kaya po, narito po akong muli sa inyong harapan. Ang buwan po ng Hulyo ay pinagdiriwang ng buong Iglesia ng United Church of Christ in the Philippines bilang Rural Life Month. Tinitingnan po natin dito at pinapahalagahan ang buhay sa kanayunan na kung saan makikita po natin sa ating liturhiya kung bakit tayo nagbibigay ng emphasis, nagpapahalaga sa mga ganitong pagdiriwang. Ganon din po mga kapatid, ang ating po Magil Bulletin na kalakip ng ating liturhiya para sa araw na ito ay muling nagpapaalaala sa atin na buong katapatan at pagkakaisa nating ipanalangin ang mga kapatid nating may mga karamdaman. Sa mga nakatala po dito, sa first page na atin na Magil Bulletin, ay isama po natin ang ating kapatid na Elder Vilma Padillo na kasalukuyang may karamdaman. Nakalagay din po dito, maging mga bata at mga kapatid natin sa iba't ibang lugar. At ganun din ang kapatid natin na nasa ibang bansa. Na ito po sa ating balita na pagkatapos po ng ating pang-umagang pananambahan ay inaanyayahan po ng inyong lingkod sa isang pulong ang lahat ng pangulo ng mga samahan sa ating iglesia. Those church-recognized organizations tulad ng UCM, CWA, CYF at CIAF. Sa Sabado po, may meeting po ang Koinonia. As I understand, ang Koinonia, ito ang ating CWA ng Iglesia. May meeting po kayo at ganoon din po ay may choir practice maghapon with Brother Nico de Ocampo. Chancel Choir po ba may practice with Brother Nico? Okay So, salamat sa kapatid na Nico na sa mga panahon na siya'y bakante ay umuwi siya dito sa kanyang home church upang tayo alalayan sa mga awitin ng ating koro. Sa linggo pong darating ay Rural Life Sunday. Ang ating pong patnugot ay ang kapatid na Sofia Ilagan at sa hapon ay isang kabataan sa pamamagitan ng kapatid na Ami Barameda. At wag po natin kalilimutan ang pinaka-highlight ng buwan ng Hulyo ay ang ating 101 anniversary ng ating iglesia. Ang tanda na ating iglesia, Pero palagay ko hindi kayo papayag na kayo matanda na. Ang sabi ay, kalabaw lang ang tumatanda, ayaw pumayag. So, yun po ang kakaibang characteristic ng ating iglesia. The more na tumatanda, the more na sumisigla ang iglesia. Hindi ho kagaya ng tao, pag tumatanda na ay paugod-ugod na. Pero ang iglesia, ang UCCP Magil, the more na tayo nadadagdagan ang edad, ay the more na dapat tayo ay nagmamature sa ating spiritual life, the more na masigla ang ating iglesia. At ang ating pong panauhing tagapagmensahe sa ating anibersaryo ay walang iba, kundi ang ating Bishop Arturo R. Asi, na siya po ay nadestino rin dito sa ating iglesia bago siya maging obispo ng South Luzon Jurisdiction. Ganon din po mga kapatid, sa 28 ay wala po tayong Vesper service.
regarding po dun sa July 13, kasabay po nito, ito po'y Sabado. Ang samahan po ng Christian Young Adult Fellowship ay merong General Assembly na gagawin sa UCCP Batangas City. Ito po yung mga edad 30 to 45. Pakataas nga po ang kamay ng 30 to 45. Hayaan po nyo kay mabisto ang edad. 30 to 45. Iilan ba ang 30 to 45 sa ating iglesia? Ang laki na ating iglesia. O baka naman nahihiya kayo sabihin kay 40-han na. Di sabihin na lang 30-han pa lang. Ito pong siya. Ito po yung alangang edad between CYF. Kasi po according sa policy ng CYF, Christian Youth Fellowship. Ayun po ay mula 13 hanggang 30. 13 to 30, CYF. Pag ikaw ay nag 35 to 45, ikaw ay young adult. Ano po? Ito po yung marami ay nagpapalaki ng anak, mga young professionals, yun po, doon po sila nabibilang. So sa buong Pilipinas po, ang lahat ng ating churches and conferences ay binubuo po ito sa kasalukuyan. So, Ate Dorcas, ay maghahanap tayo dito ng mga ages 30 to 45. At isasama natin sila sa General Assembly ng ganung mga edad sa gagawin sa UCCP Batangas. And the ages ng 45 above, ay tanggapin na ninyo. Sa ayaw niya at sa gusto, ay kay CWA na. O kaya ay UCM. Okay? So, yun po ang mga recognized organizations ng ating iglesia. Batiin po natin mga kapatid ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayon po, ang kapatid Edita Abuel. Na ito po ba ang kapatid na Edita Abuel? Anak ba ito ni Ate Bolet? Okay, siya lang kasi ang kilala kong Abuel dito sa Magil. So, siya po ay nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Bukas ay Elder Isabelita Adormeo. Parang ako'y ng matamis na ice cream. Kapatid na Joseph Balmeo din. Haruki Suzuki. Japanese ito. Rachel Rama, Van Sebastian Sales. Artista Rachel Ann Reynoso. Sa 10 ay Ernesto Baradas, Christine Joy Labaro, si Tintin. Hernan Libiran, Annalen Tolentino. Sa 11, Efren Aldea and Christian San Miguel. Sa 12, Cecil Furok, Marciana Tadjosa, Annalyn Maligalig. Sa 13, Sabado, Ryan Joseph Manggubat. Sa 14, marami po sa 14, sa Sunday. Si Jonas Balmeo, Joanne Gubi, John Tadeo de Vera, Renz Kenneth Aguilar, Mary Grace Ong, Levi Suministrado, Hailey Jade Tang. Mga kapatid, ang ating pong prayer meeting o pulong panalangin ay ipinagpapatuloy ng ating iglesia tuwing Miyerkules. Sino man po sa atin na may mga kahiling ang panalangin, maaari po nating hilingin sa grupong ito na nananalangin, tumutulong sa atin sa pananalangin. Kung hindi man po tayo makasama, ang ating presensya ay maaari po tayo magpadala ng papel ng kahilingan dito. Nakita ko po mga kapatid, dito sa mga halagang pumasok, support our program, share your blessings. Tingnan po natin na ang ating pong iglesia ay may mga nagkakaloob para sa great time of sharing. Salamat po sa inyo sapagkat binibigyan nyo ito ng pagpapahalaga. Ito pong great time of sharing, nais kong bigyan ng kaunting paliwanag. Ito po ay dinala natin sa National Office ng UCCP. At ito po ibinibigay natin, nililikom ito ng National Office bilang pambigay na benepisyo sa mga retired church workers
ng buong UCCP. Ano ho, yung po mga nagkakasakit na mga retiradong manggagawang pastor at diakonesa, tinutulong doon ng UCCP National Office. Binibigyan din po sila ng burial death benefits. So, doon po ito pumupunta. Dumadaan lang po ito sa tresurera na ating konferensya kung pinadadaan nyo sa konferensya. Maaari din namang direktan nyo ipadala sa National Office ng UCCP. Batiin po natin ang ating paralang simbahan, our church school, McGill Memorial School. Ang McGill Memorial School ay ito po isang programa ng ating iglesia para sa Christian education. Ano ho? So sila po ay kasama sa top 4 sa 2013 National Achievement Test. Congratulations po sa ating paaralan at sa mga nangasiwa nito. Palakpakan naman po natin ang ating church school. Ito pong paaralang ito ay pag-aari natin sa simbahan, so sa atin lahat ito. So honor natin ito at dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ngayon pong umaga mga kapatid ay kasama natin sa ating pananambahan ang kapatid na taga-Tayabas, ang kapatid na Buenaventura Sario. Na ito po ba? Pakitindig po ng ating kapatid na Buenaventura Sario. Okay, ganun po ay ang umaga pong ito ay pinagpala ng Diyos para sa ating lahat at bawat isa po sa atin ay welcome na welcome sa harapan ng ating mapagpalang Diyos. Sa sandali pong ito mga kapatid ay inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na pag-isahin natin ang ating damdamin at ang ating diwa. Itiklop natin ang ating mga kamay, buksan natin ang ating puso sa harapan ng mapagpalang Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Ang kapurihan, pasasalamat, at pagtataas ng banal mo ngalan, O Diyos, ang handog na aming mga puso sa sandaling ito. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapala sa bawat isa sa amin, maging lahat ng aming pinagpapagalan o pinagtatrabahuhan ay iyong pinagpapala, O dakilang Diyos. Kinikilala namin na ikaw ang napakabuting Diyos na nag-iingat, gumagabay, nagtuturo sa amin. Kahit ang maliliit na bagay sa aming buhay, kahit ang maliliit na desisyon sa aming buhay, ikaw ang mapagpalang Diyos na sa amin ay gumagabay. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat patuloy mong pinangungunahan ang bawat hakbang sa aming buhay. Salamat po, O dakilang Diyos, sapagkat kami itinutulot mo na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa aming kapwa, maging sa mga kaanib pamilya, maging sa buong iglesia, sa buong kapatiran ng UCCP McGill. Salamat po, O Diyos, sapagkat niloloob mo na kami maging daan ng pagmamahalan, maging daan ng pagkakaisa bilang kami iyong mga anak. Maging daan kami ng pagkakaunawaan na ito po, O Diyos, ang aming kapahayagan sa iyong banal na harapan ng aming kapakumbabaan ng pagkilala namin sa iyo bilang ikaw ang Diyos at Hari ng aming buhay. Maraming salamat, O dakilang Diyos, sa mga anak mong naririto ngayong umaga na naghahandog ng kanilang panahon, naghahandog ng kanilang buhay, naghahandog sa iyong banal na harapan na ibinubukas ang nilalaman ng puso, maging ang nilalaman ng kaisipan. Kung kaya nga, handa kami, O Diyos, na suriin mo ang aming puso, ang aming damdamin. Handa kaming
Suriin mo at basahin mo ang nilalaman ng aming kaisipan. Buong kapakumbabaan at katapatan na aming hinihiling sa iyo, O Diyos, na anumang mayroong damdamin sa amin, anumang mayroong kaisipan na ito'y hindi ayon sa iyong banal na kalooban, hindi katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Narito po kami, O Diyos, pakalinisin mo nawa kami. Sairin mo nawa, O Diyos, ang mga bagay sa aming buhay na hindi kaaya-aya sa iyong banal na paningin. Salamat po, sapagkat kami minarapat mo na makalapit sa iyo. Sama-sama kaming iyong mga anak, ang buong kapatiran ng UCCP McGill Memorial Church. Kami po, O Diyos, ay sama-samang lumuluhod ng may kapakumbabaan sa iyong banal na harapan. Bagamat kami nakaupo sa mga likmuan ng bahay-sambahan, ang amin naman mga puso ay buong kapakumbabaan na lumuluhod sa iyong banal na harapan, na kami lumalapit. Hindi lamang mga kahilingan ang aming inilalapit sa iyo, kundi lalong higit ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Lumipas ang 1 linggo, ang mga araw at gabi sa aming buhay, O Diyos, na kami ay nasa ilalim ng iyong banal na patnubay, na kami, O Diyos, ay pinangungunahan mo. Salamat po. Maging ang aming desisyon na sumama sa pananambahan ng umaga, pinasasalamatan din namin, O Panginoon, sapagkat ikaw ang nagtanim nito at nag-ukit sa aming mga puso. Salamat din, O dakilang Diyos, sa aming mga napag-aralan sa pamamagitan ng paralang lingguhan ng Sunday School class. Loobin mo pong marami pa sa amin ang magbukas ng aming buhay upang kami sumama sa mga ganitong gawain na kami mayroong pagtatalakayan, pag-aaral tungkol sa iyong banal na salita, tungkol sa sinasabi at mensahe mo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na nagbibigay at naghahandog ng kanilang panahon at buhay sa pagdalo sa mga Bible studies na isinasagawa ng aming iglesia. Mga anak mo na buong katapatang dumadalo, sumasa, nakikiisa sa pulong panalangin. Patuloy ka, O Diyos, na tumuktok ang puso ng marami mong mga anak upang sa ganoon ay kami ay magbigay ng pagpapahalaga ay kabahanan sa mga ganitong gawain na kami ang makikinabang. Ang pakinabang namin, O Diyos, ay hindi kayang bilihin ng salapi, sapagkat ang iyong banal na pag-ibig ay magpawalang hanggan na ito ang aming pakinabang. Maraming salamat po, O Panginoon namin Diyos, sa mga munting bata na naririto, na inaakay at dinadala ng kanilang mga magulang. Sinisikap na ang kanilang buhay ay mataniman ng binhi ng pananampalataya. Idinadalangin namin, O Panginoon namin Diyos, ang mga batang ito ay magsilaki sila na dala sa kanilang buhay ang paghuhubog at pagkakilala sa iyo. Salamat din ng marami, O Panginoon namin Diyos, sa mga kabataan ng aming iglesia, na patuloy mo silang binibigyan ng pagkakataon na sa kanilang kabataan ay sila'y naghahandog ng kanilang kalakasan, ng kanilang talento, na ang talentong ito ay mula sa iyo. Idinadalangin namin, O Diyos, na marami pang kabataan ang mabuksan ang puso, magdesisyon sa kanilang buhay na sumama sa mga ganitong gawain. Maramdaman nila ang kagalakan, ang kaligayahan ng pagsasama-sama sa mga gawaing may kabanalan. Salamat din, O dakilang Diyos, sapagkat ang iglesyang ito ay patuloy mong pinagkakalooban ng mga lalaki at babae na patuloy nagtatapat na nagtataguyod sa pagsusulong ng iyong banal na ministeryo. Sa pagtataguyod nilang ito, ikaw ang itinataas at ang sarili nila ay sinisikap na maging mababa at mapagpakumbaba, hindi lamang sa harapan ng kapwa, kundi lalong higit sa iyong banal na harapan. Sa aming pong pananambahan,
ang sinasagawa sa umagang ito. Loobin mo po, O Panginoon, na maging ang aming kaisipan ay mabuksan upang maunawaan namin ang nais mong ipahayag sa pamamagitan ng mensahe. Ang mensaheng ito ay magsilbi nawang daanan o avenue upang matalos namin ang iyong banal na kalooban. Help us to discern your will, O God. Hindi lamang para sa aming pansariling buhay, personal na buhay, kundi maging sa buhay ng kalakhan ng aming iglesia. Ano ang patutunguhan ng aming iglesia ngayong kami ay mahigit ng 100 taon? Idinudulog ko rin sa iyo, O dakilang Diyos, ang mga programa at aktibidades ng iglesyang ito. Salamat po sa pagpapatuloy nila. Nawa po'y may pagpatuloy namin ito na kami magkakahawa kamay. Kami ay magkakasama, O Diyos, sa pinag-iisa ang aming diwa, ang aming damdamin. Iisa ang layunin, ang ikaw ay bigyang parangal at papuri, sapagkat ikaw ang mapagpalang Diyos na aming sinasamba, ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kaming iyong mga anak bilang iyong isang bayan o kalipunan ng mga mananampalataya na nagmamalasakit maging sa kapakanan ng aming pamayanan. Amin din pong idinudulog sa iyo, O Panginoon namin Diyos, ang buhay at paglilingkod ng mga nasa pamunuan ng aming bansa, ng aming lalawigan, maging ng Kongreso na nagsisiugit ng mga batas at panukala sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Maging ang mga pamunuan hanggang sa pinakamababang leadership sa mga barangay. Samahan mo nawa, O Panginoon namin Diyos, ang mga kapatid namin ito na nagsipagnais ng mga tungkulit posisyon. At dinadalangin namin na bigyan mo nawa ng katapatan ng kanilang mga puso, katapatan ng paglilingkod sa nakararaming nagdarahop na mamamayang Pilipino, sa nakararaming nangangailangan ng kanilang serbisyo. Tunay na ang paglilingkod ay mula sa iyo at hindi sa kanilang sarili. Loobin mo nawa, O Panginoon namin Diyos, na magpatuloy kami na kumikilos sa kapakanan ng iba na nakararami, hindi ng aming sarili. Salamat po sa iyong pakikinig sa aming dalangin. Salamat po sa pagdampi mo ng iyong banal na kamay sa mga kapatid naming may karamdaman. Maaaring ang iba naming kapatid ay hindi namin kasama dahil sa karamdaman. Maaaring ang iba namin ay naririto rin. Patuloy nawa kaming magkaroon ng sapat na pagtitiwala sa iyong banal na ngalan. Ng aming mga dalangin ay hindi mo lamang dinirinig, kundi bago pa namin bukhin ang aming labi, ikaw po ay mapagpalang Diyos na kumikilos na sa iyong mahiwaga, mahimala at makapangyarihang pamamaraan. Purihin ang iyong kabanal-banalang pangalan, O dakilang Diyos, at ang lahat ng ito ay sa kapurihan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay tumayo at ibukas ang ating mga kamay sa pag-awit ng The Lord's Prayer.